Una sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Aquino ang pagpapatupad ng mga programa sa pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon sa ng pagwawakas ng kakulangan sa classrooms. Sinabi ito ng Pangulo ng kanyang pinasinayaan ang mga bagong silid-aralan sa lalawigan ng Tarlac at Bulacan. Ayon sa Pangulo, dinisenyo ang mga silid-aralan na matibay at magagamit pa ng mga susunod na henerasyon. Ipinag-utos din ni Pangulong Aquino ang paglalatag ng mga programa para sa mga guro bilang paghahanda sa K-12 program. Natong ulat ni Rocky Ignacio. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagpapalakas pa ng mga programa para sa pagkakaroon ng dekalidad na uri na edukasyon sa bansa. Pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng mga bagong silid-aralan sa lalawigan ng Bulacan at Tarlac. Layunin mahigit 60,000 kakulangan ng classroom sa buong bansa. Sa Malolos, Bulacan, nagkaroon ng ceremonial turnover sa Department of Education, Public-Private Partnership for School Infrastructure Project o PSIP para sa dalawang two-story building na may 24 na bagong silid-aralan. Ito ang kauna-unahang Social Infrastructure Public-Private Partnership Program sa ilalim na Aquino Administration. Sa pakikipagtulungan ng City Corps, Megawide dinisenyo ang gusali at silid-aralan para gawing matibay laban sa malalakas na bagyo at iba pang uri ng sakuna. Sumunod dito ang pagpapasinaya ng Pangulo sa bagong 3-story building sa Tarlac National High School sa Tarlac City. Nakapalab ito sa agreement sa pagitan ng PAGCOR, DPWH bilang project implementer at DepEd bilang beneficiary. Umabot sa 10 bilyong piso ang pondo na gagamitin para sa pagtatayo ng 71 classroom sa buong Tarlac. Sa kasalukuyan ay may 6 na punang tapos at sisinimulan na rin ang nalalabi pang kakulangan. Ginawa ang naturang mga silid-aralan na disaster resilient at mapapakinabangan pa rin ng mga susunod na henerasyon. Malinaw po, nagawa natin lampasan ang mga napakalaking hamon sa sektor ng edukasyon nang hindi umaasa sa anumang gimmick at lalong hindi sa magic. Baka nakalimutan po natin, nung araw may nagsabi wala na tayong backlog sa classrooms. Yung isang silid-aralan, hindi bababa sa 3 hanggang 4 na klase ang gumagamit at ginawang yung 8 oras na pag-aaral, ginawang 4 na oras. At yung masakit, yung huling shift, grade school pa lang, gabi na po, umuwi. Yun po ang magic. Dito po, tunay na may classroom sa bawat estudyante. Todo kayod ang ginawa natin para makapaglatag na reforma. Sa pagunlad ng ating ekonomiya, nabigyan tayo ng pagkakataong magdagdag ng pondo at nakakayang tugunan ang kakulangan sa sektor na ito. Binago na rin natin ang sistema kung saan kapritsyo o pagpapapogi ang batayan ng pagtatayo ng infrastruktura. Sa ating matuwid na daan sa silid-aralan, halimbawa, sistematiko at episyente ang pagtukoy at pagtugon sa mga pangangailangan. Winawakasan na rin anya ng Aquino Administration ang kakulangan sa mga libro, kaya payo ng Pangulo sa mga mag-aaral, unahin magbukas ng libro sa halip na Facebook. Sa lahat ng ito, malinaw ang layunin ng inyong gobyerno. Siguruhin ang mga bakanting trabaho sa merkado ay pupunan ng mga graduates sa may angking talino, husay at sapat na pagsasanay. Salubungin ninyo nawa ang mga inilalatag sa inyong oportunidad ng sarili ninyong pagsisikap. Marahil, ilang beses nyo na itong narinig mula sa inyong mga magulang, pero ito naman ang galing sa Pangulo ng Pilipinas. Mag-aaral po kayo sana ng Naariyan na ang lahat ng suporta, pero hindi naman pwedeng ako ang matuto para sa inyo. Unahin ninyo ang pagbubuklat ng aklat bago ang pagbubukas ng Facebook. Tapusin muna ang mga takdang aralin bago ang raid sa Clash of Clans. Dahil gaya nga ng lagi ko sinasabi, kayo ang magpapatuloy sa lahat ng ito. Ipinag-utos na rin ng Pangulo ang paglalatag ng programa para tulungan ang mga guro sa mga pampublikong paaralan na makapag-masters bilang paghanda sa pagpapairal ng K-12 program. Nakatutok na po tayo sa matagumpay na implementasyon ng ating K-12 Basic Education Program. Bibigyan ko po ng diin, hindi lang para sa mga estudyante ating paghahanda. Kamakailan lang, nagkaroon kami ng pagpupulong ukol sa posibleng ibunga ng K-12. Halimbawa po, dahil may dagdag na 2 taon sa basic education, mawawalan rin ng papasok na estudyante para sa kolehiyo ng 2 taon. Pinag-aaralan na po natin ang mga hakbang upang suportahan ang mga guro at empleyadong maaaring maapekto nito. Ang agad natin, makapagbukas ng mga bagong oportunidad para sa kanilang pagtuturo at pag-aaral. Ngayon may K-12 na, alam naman po natin kakailanganin na maraming bagong guro para sa bagong antas ng senior high school. Maaari pong gawing opsyon ng ating mga guro
ang pagtuturo dito. Bukod dito, inilalatag na rin natin ang pagpapatupad ng inisyatiba upang suportahan ang mga guro sa state universities and colleges na gustong kumuha ng master's at doctoral degree habang nagaganap ang transisyon dito sa K-12. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Tarlac City.